Samantala, tuluyan ng pinalaya sa kustodiya ng Senado ang dating accountant ni suspended Mayor Alice Guo ng Bamban, Tarlac dahil yan sa kanyang naging kooperasyon sa mga pagdinig ng Senado hinggil sa isyu ng pagkakasangkot ng alkalde sa isyu ng Pogo. Kaugnay nito, binigyan ng Senado ng ultimatum ang mga otoridad para mahuli at madala sa Senado ang naturang alkalde. May report si Mia Layagin. Nancy Jimenez Gamo, Madam Chair, total napaka-cooperative naman po niya sa atin. Hinihingi ko po na sana po ay mapalaya na po siya sa kustodiya ng Senado. I so move, Madam Chair. Ito ang motion na inihain ni Senador Robin Hood Padilla sa muling pagbubukas ng pagdinig ng Senado kaugnay ng mga alegasyong kinasasangkutan ni suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo tungkol sa operasyon ng Pogo at iba pang issue bilang pagkilala umano sa naging kooperasyon ng dating accountant ng alkalde na si Nancy Gamo pagdating sa gumugulong na investigasyon. Sa pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations at Gender Equality na pinangunahan ng chairperson ng komite na si Senador Risa Hontiveros, inamin ni Gamo na nagsilbi siya bilang accountant ng kontrobersyal na alkalde sa ilan nitong mga kumpanya at nagbigay ng malinaw na sagot pagdating sa mga tanong ng komite kaugnay ng kaso. Sa kabila nito, nilinaw ni Gamo na wala siyang kaalaman o anumang kinalaman pagdating sa mga umano'y iligal na aktibidad, partikular na sa Pogo kung saan nadadawit si Guo. Kaugnay nito, tinanggap at sinuportahan naman ng komite ang naging mosyon ni Padilla at idineklara na ang pagpapalaya kay Gamo mula sa kanilang kustodiya. Tungkol dyan. So, Ms. Nancy, nang may pasasalamat ng komite sa inyong malaman at makatotohanang pagsagot sa aming lahat ng mga tanong, ay malaya na po kayo sa jurisdiction ng komite. Inalis na rin ang contempt citation laban kay Dennis Cunanan na isa sa mga itinuturong may kaugnayan sa illegal na Pogo Hub na na-raid sa Porac, Pampanga makaraan ng kanyang voluntaryong pagharap sa pagdinig ng Senado nitong Lunes. Samantala, may paalala muli si Hontiveros para sa iba pa mga resource persons na ipinatatawag ng Senado. So, at aantayin pa natin ang pagdating ni Alice Guo para humarap siya sa wakas sa komiteng ito. And in the meantime, nang may pagpapasalamat sa lahat ng resource persons at paalala liban kay Ms. Nancy na lahat po na subpoenaed o cited in contempt, you are commanded to return to the next hearing. Sa kabilang banda sa kaparehong pagdinig, kinwestiyon naman ni Senate President Pro Temp Jinggoy Estrada ang mga ginagawang pagkilos ng mga otoridad para mahuli ang alkalde. The warrant of arrest has been issued by this committee a long time ago. Ba't hanggang ngayon hindi pa makuha yan? Makuha itong... wala ba kayong lead? Hiningian ni Estrada ng update at paliwanag ang mga kaugnay na otoridad gaya ng Philippine National Police, National Bureau of Investigation, maging ang Bureau of Immigration patungkol sa kung nasaan na ngayon ang alkalde. Aniya kung hindi pa ito nakalalabas ng bansa at may arrest order naman, bakit hindi pa rin ito nahuhuli hanggang sa ngayon? Why is it taking so long? When did the committee issue this warrant of arrest against her? Kailan ba initiate? July 11. Oh, 2 weeks na, hindi pa mahanap. Kasunod nito, nagbigay ng ultimatum ang senador para sa mga kaugnay na otoridad at ahensya para mahuli na at maiharap na sa Senado si Guo. If you cannot arrest her within a month, baka maapekto ng budget ninyo. Noted po, Madam Chair. Yes, sir. We will do our best. Ganon din sa pulis yan. Pag hindi nyo mahanap within a month yan. Dahil we cannot just keep on waiting here. Mahina yung mga intelligence ninyo pag ganon. Ang dami-daming mga nasa-serve ng warrant of arrest yan. Mabilis mahuli. Bakit ito? Kilala pa, hindi nyo mahuli. You better get your acts together. Para sa EuroTV News, Mia Layagin, sumasaludo sa bawat Pilipino.